Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga aral na hindi natin agad natutunan at may mga karanasang humubog sa kung sino tayo ngayon. May mga gabing tulad nito kung saan ang katahimikan ay nagbubukas ng mga pintuan ng nakaraan. Mga payak na sandali, mga simpleng kwento, pero nag-iwan ng malalim na marka sa ating puso. Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang paglalakbay, pabalik sa panahong simple lang ang buhay. Mga panahong kahit ang isang piso ay may bigat, may kwento at may aral na kayang magpabago ng landas ng isang bata. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Noong bata ako, ang mundo ko ay kasing liit lang ng aming bakuran at kasing lawak ng mga pangarap na nabubuo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang buhay ay simple. Ang kaligayahan ay madaling mahanap sa isang pirasong candy o sa tawa ng mga kalaro. Ang baon ko noon sa eskwela ay 5 piso. Sapat na iyon para sa isang soft drink at isang tinapay na palaman. Pero may isang araw na nag-iba ang lahat. Isang araw na binigyan ako ni nanay ng 6 na piso. 6, isang sobrang piso. Alam nyo, para sa isang bata, ang sobrang piso ay parang nanalong jackpot sa loto. Hawak-hawak ko ang 6 na piso iyon. Nararamdaman ang lamig ng bawat barya sa aking palad. Ang isip ko ay lumilipad na. Ano kaya ang gagawin ko sa sobrang piso? Pwede akong bumili ng extra large na chicherya. O kaya naman ay 2 piraso ng bubble gum. Pwede ko ring ipunin para sa laruang matagal ko nang gusto. Ang 1 pisong iyon ay hindi lang barya. Ito ay isang universo ng mga posibilidad. Pagdating sa eskwela, hindi ako mapakali. Bawat subject na lumilipas, ang isip ko ay nasa pisong nakatago sa aking bulsa. Pagdating ng recess, dahan-dahan kong binuksan ang palad ko. Nandoon pa rin 6 na barya. Bumili ako ng karaniwan kong soft drink at tinapay. Nagbayad ng 5 piso. At doon, sa aking kamay, natira ang nag-iisang piso. Ang pisong mag-isa, ang pisong para sa akin lang. Habang naglalakad ako pabalik sa classroom, may nakita ako isang kaklase. Nakaupo siya sa isang sulok mag-isa. Tahimik lang siyang nakatingin sa mga batang nagkakantahan at naghahabulan. Walang pagkain, walang inumin. Nilapitan ko siya. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ko. Tumingin lang siya sa akin at umiling. Naiwan ko ang baon ko. Mahina niyang sagot. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Tiningnan ko ang kaklase ko, tapos tiningnan ko ang pisong hawak ko. Ang pisong puno ng pangarap at plano. Ang pisong para sa chicherya at bubblegum
sa laruan. Biglang nag-iba ang itsura ng piso. Hindi na ito simbolo ng sobrang yaman, kundi simbolo ng isang pagpipilian. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumulong sa akin. Iniabot ko sa kanya ang piso. "O, bumili ka ng tinapay," sabi ko. Nagulat siya. Tiningnan niya ako tapos ang piso. "Seryoso ka?" tanong niya. Tumango ako. Agad siyang tumakbo sa kantin at bumalik na may ngiti sa labi. Hawak ang isang tinapay. Nakita ko siyang kumakain at sa bawat kagat niya, parang may kung anong gaan akong naramdaman. Nawala ang piso ko, nawala ang chicherya, ang bubblegum, ang pangarap na laruan. Pero ang kapalit noon ay isang bagay na hindi ko pa nararamdaman dati. Isang uri ng kasiyahan na hindi nabibili. Isang init ng puso na nagmumula sa pagbibigay. Pag-uwi ko ng bahay, sinalubong ako ni nanay. "Kumusta ang eskwela, anak?" Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ikukwento ang nangyari. Sasabihin ko ba na ibinigay ko ang sobrang piso? Baka isipin niyang sinayang ko lang. Kaya tumahimik na lang ako. Pero bago ako matulog, tinabihan niya ako. "Anak," sabi niya, "alam mo ba kung bakit 6 na piso ang ibinigay ko sa iyo kanina?" Sinadya ko yun. Pagpapatuloy niya. "Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo sa sobra. Kung gagastusin mo para sa sarili mo o kung may ibang pagkagamitan." Napatingin ako sa kanya. Gulat na gulat. Paano niya nalaman? Ngumiti si nanay. "Nakita ko ang kaklase mo kanina sa palengke, kasama ang nanay niya." Nagkwento siya at nagpasalamat siya sa akin. Dahil sa iyo raw, hindi nagutom ang anak niya ngayong araw. Naluha ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkaunawa. Niyakap ako ni nanay na mahigpit. "Tandaan mo, anak," bulong niya, "ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi sa kung gaano karami ang kaya mong ibahagi." Ang gabing iyon ang nagpabago sa lahat. Ang isang pisong iyon ay nagturo sa akin ng isang aral na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Ang aral ng pagbibigay, ng empathy, ng pagtingin sa kapwa. Mula noon, sa tuwing may sobra ako, hindi ko na agad iniisip kung ano ang mabibili ko para sa sarili ko. Ang una kong naiisip, sino kaya ang pwede kong tulungan ngayon? Maraming taon na ang lumipas. Ang isang piso noon, malayo na ang halaga ngayon. Pero ang aral na iniwan nito, habang buhay kong dala-dala. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang barya. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang maliit na bagay, isang maliit na desisyon ay maaaring mag-iwan ng malaking marka, hindi lang sa buhay ng iba, kundi
lalo na sa buhay natin. Minsan, ang pinakamahalagang aral sa buhay ay hindi natin natutunan sa loob ng silid-aralan o sa makakapal na libro. Natutunan natin ito sa mga simpleng sandali, sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga pisong ibinibigay at ibinabahagi natin. Sa pagtatapos ng gabing ito, sana'y maalala natin na lahat tayo ay may kakayahang maging sobrang piso sa buhay ng iba. Hindi kailangan ng malaking halaga. Isang simpleng ngiti, isang pakikinig, isang kamay na handang tumulong. Ang mga maliliit na bagay, kapag pinagsama-sama, ay siyang bumubuo ng isang mundong mas mabuti at mas mapagmahal. Habang ipinipikit natin ang ating mga mata ngayong gabi, dalihin natin ang aral ng isang piso. Naway, maging paalala ito na ang tunay na sasay ng buhay ay nasa pagbabahagi na kung anong mayroon tayo, gaano man ito kaliit. Dahil sa huli, ang mga alaala ng pagtulong at pagmamahal ang siyang mananatiling pinakamahalaga sa ating puso. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana ay minapulot kayong inspirasyon ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa nakaraan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pang magbibigay init sa ating mga puso. Magandang gabi sa inyong lahat.